Tatake ang atong pagbalik sa medical mission dinhi sa Bago Aplaya aron masiguro ang ilang maayong panglawas. Di na nila kinihanglang mulugsong sa syudad aron sa pagpangita og doktor nga mutan-aw kanina. Ang tambal libre pa. Nalipay may dako na first time nakahatag kitang medical mission din mismo sa Purong Balay. Daghang salamat sa inyong nahito na pagdawat kanamo. Adako jud kaayong tabang para sa mga pobre. Usahay mautdan man ta og financial para pagpalit og mga tambal. Inaunta nga magpadayon jud ta ani pagsuporta kay Attorney Nograles kay maayo jud kayo ang iyahang mga programa. Kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak Gay. Kalambuan, dalat na usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, dalat na. Davao, Mindanao, may adlaw. Inyong alagad Saldi Chato sa inyong tulumanon, programang Kalambuan Daratanan. Inisap ang inyong higalas kahanginan, Rafi Bermejo, may adlaw. Ang Kalambuan Daratanan nga matod sa mga importanteng impormasyon, mga isyu butang sudnon nga ikaw, kitang tanan adunay kalambigitan. Busa ubali kami sulod sa usa ka oras sa atong tulumanon. Inyong tulumanon ang Kalambuan Daratanan. Bisita nato siyempre ang pinalangga sa Katawan Siyudad sa Davao, Assistant Majority Leader sa House of Representatives, First District Congressman Carlo Nograles. May adlaw kanimo Zaldi, kanimo Rafi, ug sa tanan natong titanaw sa atong programang Kalambuan Dalatanan, may adlaw ninyong tanan. Okay, atong hisgutan karon Sal, siyempre ang una diha mo ang pagpangayon nato og dugang kasayuran kang Congressman Carlo Nograles kalambigit sa mga pangitabo no diha sa Kongreso. Ikaduha atong hisgutan ning cybercrime prevention law tungod kay murag nagkaguliyang naman ng mga vloggers, mga Facebook users, Twitters no. Tungod nining maong balaod o hisgutan sa nato hapit naman ang filing no sa Certificate of Candidacy. Atong hisgutan ning National Unity Party kung asa nagikan si Congressman Nograles o siyempre ang mga pangutana sa atong mga kabarangay. Otro na ko, may adlaw Raf o Sir Congressman, may adlaw. May adlaw. Kining Congressman Carlo Nograles taba ba nga nag-break ang House o kasamtangan? Nga naman Congressman? Yes, naka-break mi karon para to give way ug matagaan og panahon ug tsansa ang atong mga kongresista na mo file sa ilang Certificate of Candidacy. So nasayod man gid ang tanan na October 1 to 5 ang schedule for the filing of Certificate of Candidacy sa tanan no gikan sa pagka-senator, hantod sa pagka-congressman, mayor, vice mayor, governor, vice governor, apil na diha ang councilors, board members ug party list apil pud diha. So, October 1 to 5, ang among filing of Certificate of Candidacy, mao nang gitagaan ta og break sa Kongreso para sa mga kongresista o sa mga senators, maka na sila'y panahon na mo file. And then, balik mi karong October 8. So, October 8 pa mi mo balik after sa kining gamay nga break, no? Gitagaan mi og 2 weeks na break lamang. Unsay mamahimong epekto nining talagsaon nga tigpahulay diya sa talamdan sa inyong session sa House, Congressman Carlo? Di ka ni makalangan sa pagpanday sa inyong nakalatag na nga mga balaod nun diya sa Kongreso, Congressman? Dili dapat. Mamanggani gitagaan tag break kay para naatay panahon para makakonsentrate sa among Certificate of Candidacy sa among pag-file. Pero humani ana dapat balik na pud mi sa Kongreso para sa dugang pang mga sessions. So naatay session karong October 8, 9, and 10. Apil po diha ang October 15, 16, and 17. Human, after sa October 17, mo break na po mi to give way sa November 1, November 2 nga All Souls, All Saints Days. Ato pa, mao na ang holiday para sa kalag-kalag. No? So, tagaan ta og break na pod para ni ana and then balik na pod dapat mi sa November 5. Then, gikan sa November 5, diretso na mi session up to December 21. Then, from December 21, break na sab mi for Christmas break and New Year's break. Then, balik na pud mi January 21. Pagbalik na mo sa January 21, mag-session na pud mi up to February 8.
And then from February 9 onwards, dire-diretso na siya. Mao na siya ang gihatag nga panahon para sa among official na pagkampanya ug up to the May 13, 2013 elections. Okay. Human sa filing sa Certificate of Candidacy karong pitsa 1 hangtod pitsa 5 sa bulan sa Oktubre, Congressman Carlo. Dahuman nato nga ang ubang mga kongresista musugod na pud ning mga sa ilang mga kampanya, no? Isip usa ka leader diya sa House of Representatives, wa baka mag-uol nga basin maapektuhan ang inyong pagpanday og balaod, Congressman? To be realistic about it, basin maapektuhan, no? Labi na tong mga kongresista or mga distrito na medyo mainit or medyo init ang kining ginatawag na ginapaglaban nga posisyon. Naatay mga kongresista na mudagan og local executive, na mga kongresista mudagan og mayor, na mga kongresista mudagan og governor, na mga kongresista mudagan og vice, na po mga kongresista na magpabilin apan naa sila'y bugat nga kalaban nga moatubang dito sa ilang distrito, naatubangon dito sa ilang distrito. So tingali naatay mga kongresista na maapektuhan sa ato pa mag-concentrate sa ilang pagkampanya. Pero kami nasayod man pud mi na 284 ka kongresista man na sa House of Representatives. So makinihan na lamang tag 182 to conduct business. Diha 142 to conduct business sa House of Representatives. And we are confident naman na makuha namo ang maong numero para makakonduct og business. But to tell you honestly, tingali kining nga mga nabiling mga session dates namo, ang mapapaspasan lang namo confidently would be katong mga ginatawag na non-controversial na legislation. So kung ang legislation nimo is dili wala kayong kontrobersiya, wala kaayong mga nagasupak, wala kaayong nagababag, wala kaayong mga opposition, kana matawag nimo na siyang non-controversial, mao na siya ang pwede namong medyong i-approve, no? Pwede namong i-approve on second and third reading. Pero katong mga bugat ug mga controversial, diha tingali medyo maglisod mi. Kay ngano, naamagud tay respetuhanay diha sa House of Representatives. In other words, kung naay supak, naay mag-register sa iyang opposition dito sa maong proposed law, kami sa rules sa Majority Leader's Office, ginatagaan namo og respeto na kung naa kay opposition against a bill, dili na mo i-take up kung absent ka. Murag na iingon na ng klaseng internal arrangement ba? At least na yes, gentleman's agreement na paghatag nato og respeto. Syempre, katungod man gyud na niya na mo question or mo supak, mo babawag or mo hatag og interpellation man lang. So kung mag-register ka sa imong intent to interpellate, ginatagaan na mo og tsansa na mag-interpellate. So kung pananglitan gusto na mong i-take up karon on second reading, kunya o kinsa man tong mga naka-line up na mo interpellate, unya na imong pangalan didto. Human wala ka sa kongreso tungod kay medyo na apiki ka, na busy ka dito sa imong distrito, wala ka dahil naka-attend sa among session, we will call you up. Tawagan gid ka na mo. Anyway, karon cellphone lang man ni karon, no? So tawagan na mo sa cellphone, i-text na mo, boss, kung i-take up na namo kini unsa man, mag-interpellate pa ka or dili. Kay kung di na ka mag-interpellate, i-approve na namo ni, pagbotohan na namo ni. Pero kung mo interpellate ka, sige, pagbigyan ka namo. Pero of course, apil na diha sa gentleman's agreement na dili pod nato dapat i-hostage. Di ba? Na mag-absent lang ka tungod kay gusto nimo i-hostage, di ba? I-hostage nimo ang bill. So we draw the line somewhere, and that takes some sort of balancing act, di ba? So, you know, quid pro quo, ay atag na ko kini, atag pud nimo na. So na ay mga compromise na ay mga ingunaan ng mga usapan na ginabuhat. So that's why I'm saying na katong mga non-controversial, tungod kay walay opposition, kana pwede namong paspasan. Pero katong mga controversial, tungod kay naay opposition, hatag pud tag respeto na maka-interpellate pud sila. So mao na ang situation karon nga patapos namin sa among 15th Congress. Okay.
Alang sa kasayuran sa atong mga viewers, Congressman Carlo, ang pangutan lang anong katong mga gusto magkandidato karong 2013 elections, no? Anong kinahanglan nila mo file silang certificate of candidacy 7 months una mo abot ang adlaw pinila ay karong Mayo? Kay mao man na ang sugo sa COMELEC. Actually, sa tinuod lang, gihimo na sa COMELEC tungod kay automated elections man ta, PCOS machine ang atong gamiton. So, pre-printed na ang balota. Pre-printed, in other words, nakabutang na mga pangalan sa mga kandidato dito sa maong balota. Dili susama sa una na manual elections ta, kita ang magsulat sa pangalan sa kandidato. Kita ang magsulat sa gusto natong iboto nga kandidato. Pero karon tungod kay automated and PCOS machine ang atong gamiton, kinihanlan pre-printed na ang mga pangalan sa mga kandidato. Mao nang sayo kayong atong certificate of candidacy filing sa atong certificate of candidacy tungod kay para matagaan og panahon ang COMELEC na maka-print sa mga balota nga naa na didto ang pangalan sa tanang mga kandidato gikan sa senator up to party list, up to congressman, up to local officials, hantod sa councilors and in provinces board members. Now, nganong October man nga sa una sa last 2010 automated election, November man ang atong filing. Ang tubag sa COMELEC, October na siya, kaysa ilang experience daw ko, no, kinihanlan sa yuhon daw og 1 month kay para makahatag daw og panahon sa mga petitions for disqualification, kanang mga substitution, and uban pang kining mga pwede nimong iprotesta dito sa COMELEC against a certain candidate. Sa ato pa, tagaan og dugang 1 month kay para kung naay i-disqualify tungod kay for whatever, no, wala siya qualification, etc., pwede pa ma-resolve sa COMELEC before nila i-print ang balota. Kung naay ma-disqualify tungod kay nuisance candidate, tagaan na pud og panahon ng COMELEC para matanggal ang pangalan before niya i-print yung ballot. And para na ay panahon pod na kung dunay gusto mag-substitute, pwede pod mailisan ang pangalan and makambyohan og sa December 21 matud pa nila dapat sa by December 21 final na daw ang list because December 21 printing na daw sa mga balota. So from October 1 to 5 up to December 21, that's the window of opportunity for COMELEC to resolve all the issues before they start printing the ballots. Okay. Daghang salamat, Congressman. Nitong pizza 12 ni Bulana, so kailangan giingon nga gipirmahan dayon ni Presidente Noynoy Aquino aron nga mahimong hingpit ng balaod ang Republic Act 10175 o ang gingon nga Cyber Crime Prevention Act of 2012. So, humanini, nanggawas to mga protesta sa internet. Ang pangutana ni Congressman Carlo Nograles, kung doon na ba'y panlantaw ang paggamhanan nga mahitabo gayud ang susamang protesta, Congressman? Kami sa House of Representatives, actually, wala gyud mi mag-expect nga ingon ani ang mahitabo or mag-ingon ani ang reaction gikan sa publiko, hilabi na katong nagagamit sa internet, mga Facebook users, mga Twitter users, and kining mga nagagamit sa uban pang mga social media. Tungod kay sa House of Representatives, that time na among gina-deliberate kining Cybercrime Prevention Act, wala man ma-appeal diri sa among version sa House ang libel. So, even on approval sa among version sa House of Representatives, sa Cybercrime Prevention Act, ang final version sa House of Representatives, walay na-appeal na libel diha sa kanang ginatawag na mga punishable offenses. Sa House of Representatives version sa cybercrime, ang nakabutang lang dito na mga punishable offenses is kining illegal access, illegal interception, data interference, service interference, misuse of device, napulo na siya misuse of device, kanang computer fraud, computer forgery, theft sa imong identity theft, ang cybersex, ug ang kining mga commercial communication, unsolicited commercial communication. So napulo lang na siya. Walay libel kaming gihisgutan. So sa deliberation sa committee level,
hantod sa deliberations namo sa plenary level, hantod sa pagboto namo sa second reading, up to the voting sa third reading, ang final version namo sa third reading, wala gyoy nakabutang nga libel dira. Paggawas sa balaod na gipirmahan sa presidente karon, nireact ang daghang mga gagamit sa internet tungod kay nasudlan man og libel. In other words, kung wala untay provision on libel dito, I don't think magkaroon og ingon aning klaseng reaction ang publiko. Kay diha sila nahadlok sa nganong gi-insertan daw og libel ang cybercrime. Kay strictly speaking, kining napulo ka crimes lang man ang dapat i-concentrate sa cybercrime. Kay mao man ni ang usually na ginagamit or ginahimo o ginabuhat nga krimen gamit ang computer. So libel is not really strictly speaking a cybercrime. So nganong nasulod daw kana siya. And I think that's the reason why. Kami sa House of Representatives, ang nahitabo magud ana is syempre na version ng House, na version ng Senate. Sa version ng House walay libel. Sa version ng Senate, I think na libel nakabutang dito. So pag bicameral conference committee ang nigawas na final version na libel nakabutang. So mao kana siya ang gipapirma karon kang President Aquino. Then human niyag pirma, actually daghan pud ang nabigla kay daghan na ang nagtuusad na katong napulo ka crimes lang among hisgutan dito, ang naka-contain dito sa maong balaod. Pero paggawa sa final version na gipirma ni Presidente, nasudlan diay og kining libel. Mao nang daghan ang nag-react tungod kay daghang mga possible scenarios, posibleng mga mahitabo ang nakita nila. So medyo na nahadlok, no? Daghan ang nahadlok na basin madamay ang kinilang ginatawag na freedom of expression. Isip resulta siging protesta batok nining Cybercrime Prevention Act, Congressman Carlo. Adunay gingon nga petition nga gipadangat ngadto sa Korte Suprema agig pag-question sa pipila ka parte sa maong balaod nga nagbalapason kuno og mituok sa atong batakang katungod sa pamahayag ug sa gawas nung pagpadaya gamit ang gingon nga unrestricted and unregulated censorship. Asa man ta padung human sa maong protesta, Congressman? Sa akong naibaw-an, upat nga petisyon na ang gi-file sa Supreme Court. Ang ikaupat, mao ang petisyon na gi-file ni Senator T.G. Ginggona for certiorari and prohibition. Kung gusto niya ipa-declare nga unconstitutional ang pipila ka mga nakabutang mga provisions diha sa cybercrime prevention law. Although naapo ko nadungog na fifth petition daw nagi-file pero wala pa nako tumabasa. But according to Senator Ginggona, ang gi-petition niya dito or ang gi-question niya karon diha sa balaod is ipatanggal lagi daw katong version on libel, ipatanggal daw tong version sa ang provision sa libel, ipatanggal po daw tong provision nga 1 degree higher ang silot kung gamit ka og computer para sa libel. So 1 degree higher, and then naapay provision dito nakabutang gawas na pwede kang kasuhan gamit ang Cybercrime Prevention Act, pwede sab kang kasuhan sa Revised Penal Code. So ang argument ni Senator Ginggona, double jeopardy daw to. And some other provisions na gina-question po niya. Now, duha ang pwedeng posibleng mahitabo nga resulta or duha ka pamaagi ang pwedeng magamit or buhaton, no? Ang number one is magdiretso ka sa korte, i-question nimo ang constitutionality sa maong balaod, which is gibuhat lagi sa pipila ka mga petitioners, 5 na ka petition daw kuno ang na-file. The other way to correct no this law is through Congress lang gihapon. So nagdungan ang duha ka senaryo karon. Kay 5 ka petitioners ang ni-file sa Korte Suprema aron ipa-declare as unconstitutional ang pipila ka provisions sa Cybercrime Prevention Act.
And dunay pipila ka mga senators karon ang nagsulti publicly na mo file daw sila og bag-ong balaod to amend the newly signed Cybercrime Prevention Law. So unahan ito ang mahitabo ani. So kinsay mas paspas ang magdesisyon or kinsay mas paspas ang makalihok, I think that will be the winner sa ato pa. So one avenue is diri sa Supreme Court. Then you have 15 justices karon who will, 14 right now, kay wala pa man na pila pang isa ka vacancy. You will have 14 justices who will decide whether or not it's unconstitutional. And the other way is through Congress. And the other way needs the approval of both the Senate and the House of Representatives. So tan-awon nato ni kung kinsay mas paspas ang paglihok or unsay mas paspas na pamaagi. And I think those are the two possible routes na pwede nimong gamiton. And naatay mga aktor, naatay mga petitioner, naatay mga nagalihok para diha sa duha ka avenue or possible scenarios. Okay. Ang ubang miyembro sa House o sa Senado, samtang miuyon sila nga kinahanglan dunay Cybercrime Prevention Law, miuyon sab sila nga dapat kuno doon na po ginatawag nga restrictive provisions ang maong balaod. Hisgutan nato ning giingon ni Senator TG Ginggona, Congressman Carlo nga kining restrictive provisions, no. Una mingon ang senador nga bisan kinsang tao, no, bata o tigulang, basta kay mag-tweet sa ilang mga kritisismo batok sa usa ka politiko o sa usa ka artista o sa bisan kinsang yanong tao, pwede na kuno pasakahan og kasong kriminal. Unsay imong reaksyon sa mga pamuno? Ang buti pasabot dito sa action criminal, I think ang buti nila ipasabot niya na is ang katong provision on libel. Mao na siya ang pinaka-controversial karon diri sa mong balaod. So hisgutan nato kini, unsa ba ning libel? And what is this libel in connection with the Cybercrime Prevention Law? Una sa tanan, i-define nato unsa ba gyud ang libel. Matud pa sa revised penal code sa atong mga balaod, ang nakabutang dito, libel is an imputation of a crime, a vice, or defect against any person, whether natural or juridical, not tends to dishonor or give contempt to that person. Mo na siya. So, kung atong tanawon, ang libel has tulo ka elements na siya. One, it has to be defamatory. Sa ato pa, nandaot ka. Gidaot nimo, na ipandaot. Gidaot nimo ang pangalan, ang reputasyon sa usa ka tawo. Ikaduha, it has to be public. No? Na-publicize nimo. Newspaper o whatever. Basta public, mean to say, ang publiko nakakita, nakabasa sa moong imong gisulat na defamatory. And number 3, it has to be malicious. Mao na siya. Naimalis siya. Ang imong pagpadaot sa usa ka tao nga gipa isa publiko nimo na nakita sa pipila ka mga tao. So mao na ang tulo. So, unsa ba'y exemptions? Ang exemptions niya na is kung private communication, sa ato pa, nagsulat lang ko og letter sa imo ha. Or number 2, a true and fair report. So, reporter ka, true and fair, ang imong gi-report, wa nay dugang mga komentaryo, wa nay dugang mga remarks. Mo na siya, lusot ka sa libel ni ana. Pero, yun ang basic 3 elements. Ug mao kini ang gikahadlokan nila. So, bisan kinsang tao lang ba ang pwedeng maigo sa libel kung maggamit siya og internet? Well, depende. Tanawon nato kung naabatong tulo. Diba? Now, ang ginaingon sa uban is tungod kay gisudlan og provision on libel ang maong balaod na Cybercrime Prevention Act. Nabungkag na karon ang kining atong internet ug atong freedom of expression kuno. But for me, as a lawyer, ako moingi ko
na bisan wala ang provision on libel diha sa Cybercrime Prevention Law. Kung naghimo ka og ingon ana, nagsulat ka og komentaryo nga malicious na isa publiko ug nakadaot sa pangalan ug reputasyon sa tao, bisan walay provision on libel sa Cybercrime Prevention Act, igo lang gyapon kag libel. So in other words, you do not even need the Cybercrime Prevention Act para makasuhan ka og libel kung naa kay malicious imputation and public imputation against a person. Mao na siya. So I think kining mga reactions karon is good. Is good ang mga reactions sa mga naga-internet, ang nagagamit sa Facebook, nagagamit sa Twitter, kay karon nasabtan nila na uy, dili di ay pwede na basta-basta lang ta magkomentaryo. Kay kung magkomentaryo tag-ingon ani, kung atong daoton ang usa ka tawo, bisan gamit ang internet, maigo lang gihapon di ay kita og libel. Ang problema, nagtuo sila na kung ma-repeal ang Cybercrime Prevention Act, libre na pud sila. No, ako nagtuo gyud ko. In fact, there are some cases right now pending in court. Nagi-filean og libel ang usa ka tawo tungod sa iyang gibutang sa iyang Facebook. Tungod sa kung unsa iyang gisulat dito sa Twitter. Tungod sa kung unsa ang gi-blog niya dito sa iyang website. So, naalang gyapon yung mga kasong libel bisan wala pa ang Cybercrime Prevention Act. And now na naisa pa sana yung Cybercrime Prevention Act. Murag, right now, the benefit is, of course, na, uy, karon kay medyo ginapag-usapan na, nasabta na sa tanan na, uy, delikado di ay ta sa libel, dili di ay ta pwede magpataka lang og sulat or magkomentaryo against a person. Diba? Now, in libel, there is what you call political libel and what you call private libel. So, meron ingon ana, it's a very, very loosely termed na ingon ana. Pero ang buti pasabot, simple lamang. Kung ang imong gikomentaryohan is usa ka politiko, medyo ang korte is dili, ang iyang decision is biased against the politician. No? Tungod kay, syempre, naamanggit ka sa public limelight, naa ka sa public service, naa ka sa imong katungdanan. Of course, ma-expect nimo na dunay mga kritisismo against sa imo. Na yung mga mag-criticize gyud sa imong ginabuhat, may mag-criticize sa imong trabaho, may mag-criticize sa imong mga desisyon. So, matud palagi nila, dapat ang usa ka politician, gani, even ang actor o ang actress, mga artista, dili dapat kanang balat sibuyas or sa Bisaya pa kapayason. No? Dapat dili sila ingon ana because it comes with the territory. Pero dapat ang kritisismo nimo dapat dili malisyosong kritisismo na gusto ang tuyo lang gyud nimo is daoton tong pangalan ug reputasyon sa politiko. Kana igo lang gyapon ka sa libel. Pero kung kanang normal criticism, mali man tong iyahang desisyon or mali man tong iyang gisulti or mali man tong mga ingon ana, dismiss sa korte ang kaso nimo, no? Apil na diha ang artista, di ba? Dili man maayo ang iyang pag-arte dito, dili man kaayo maayo, dili dapat siya nidaog sa best supporting actress or best actor diha. Kana mga inana class, that's not libelous. Now, when you go to private libel, kana medyo bugat na. Kay kung private citizen ka, dili ka pwedeng basta-bastang atakihon, dili ka pwedeng basta-bastang i-criticize because as a private citizen, you're entitled to some private rights. Hindi ka may-ari ng publiko eh. Hindi tulad ng politician, pati ang artista, parang may-ari ka kasi ng ikaw ang panagiyahan ka sa publiko, di ba? Pagmamay-ari ka ng publiko, di ba? Anyone can criticize you. Pero kung private, diha, medyo delikado na siya. Ang nahitabo diri sa internet, sa una, email lang karon tungod sa Facebook, tungod sa Twitter, murag nahimo ng public. Pero ang point nako diha is
I believe, na with or without the cybercrime prevention law, libel will always be punishable under the revised penal code. Okay. Daghan patag hisgutan kalabot nining cybercrime prevention law ay maghawa ato lang tagagamay higay lang atong pahinumdum balik tayo. Kalambuan, Dalatana. Tatake ang atong pagbalik sa medical mission dinhi sa Bago Aplaya aron masiguro ang ilang maayong panglawas. Di na nila kinihanglang mulugsong sa syudad aron sa pagpangita og doktor nga mutan-aw kanila. Ang tambal libre pa. Nalipay may dako na first time nakahatag kitang medical mission din mismo sa Purong Balay. Daghang kayong salamat sa inyong nahihito na pagdawat kanamo. Adako jud kaayong tabang para sa mga pobre. Usahay mautdan man ta og financial para pagpalit og mga tambal. Inaunta nga magpadayon jud ta ani pagsuporta kay Attorney Nograles kay maayo jud kayo ang iyahang mga programa. Kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak Gay. Kalambuan, Dalatana. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan na diretso ta sa atong pangutana Congressman Carlo kalabot gihapon ni sa cybercrime prevention law. Sa maong balaod, Congressman, bisan kinsang tao nga magbutang og katong makadaot nga mga pulong o imahin sa ilahang Facebook, no? Apil na tong mga tao nga gusto pud mo comment sa mga postings diya sa Facebook o sa Twitter, no? Pwede nang kasuhan. Ang imong reaction, Congressman Carlo? Bisan karon, bisan wala ang cybercrime prevention, I think makasuhan lang gihapon. So mao nang importante kayo na responsable ta, may mutang responsable sa pagbutang og kining mga komentaryo diha sa atong Facebook or dili kaha diha sa Twitter nato or dili kaha sa pag-vlog nato. Kay kung medyo naatay ibutang diha na nakadaot or makadaot sa reputasyon sa usa ka tawo, natay mga pasangil diha or unsa bay mga komentaryo na matawag nga malisyosong pangpandaot sa usa ka tawo na naisa publiko, pwede ka maigo sa libel whether or not na ay cybercrime prevention law. Diha sa kanang ginatawag na kung nagkomentaryo ka, panalitan, ikaw ang author, ikaw ang nag-post dito sa imong Facebook. Unya, ang imong mga higala, mga friends nimo dito sa Facebook, nag-click og like, ang pangutana, libelous pod ba ka nang nag-like ka? Ang akong opinion diha is dili. Pero pwede siyang gamiton isip ebidensya sa korte nga katong nag-like, sila ang nakabasa sa imong komentaryo. So, posibleng mahimong ebidensya ka na isa publiko nimo ang imong komentaryo. Daghan og ubay-ubay or ubay-ubay ang nakakita. So, it now becomes public. So, diha na lang ka, i-prove na lang nimo na malicious, no? And defamatory. Nakadaot sa imong pangalan o reputasyon. Katong pag-comment kay Facebook na may like, na mapuy comment. Ang komentaryo, depende sa imong komentaryo. Kung ang komentaryo nimo is pangutana lamang na tinuod ba na o unsa ba na, I don't think so. Pero kung ang komentaryo nimo imuting gisakyan nimo or gigatungan nimo or sa Bisaya pa gisugnuran nimo, madamay pod kag libel. Laing kasong libel na pod to. Di ba? So, mo nang kinihanlan before ta mo post, careful gid ta. Sa unang panahon man gud kining internet is just email. So medyo lusot pa, dili pa na libel kay mahulog man gud na siya sa private communication, which is an exemption sa libel. Karon naimbento maning mga posting, kining mga blogging, kining mga Facebooking. So naging public na, dili na siya private
wala na private dimension eh. Wala na nag-email lang ta eh. Kundi daghan ang nakakita. So naging public na siya. So Katong mag-share, Congressman Carlo, di ba? Doon na po'y mag-share. The whole context silang i-share. pag abot nga na sa korte, kung kasuhan man ka tungod kay nag-share ka, ang pangutana diha is malicious ba ang imong pag-share? So much so na katulad gisakyan nimo, gigatungan nimo, ang pag-share nimo malicious ba ang pag-share nimo? Gray area na siya. Okay. Basin oo, basin dili. So pero depende na ang hasol lang manggod na madrag ka sa korte mo na ang medyo lisod kayo diha. Okay. Congressman Carlo Nograles, matud sa mga kritiko sa cybercrime prevention law, nga ang mga bloggers o ang mga Facebook account owners nga moabri sa ilang accounts para makakomento ang gingon nga laing internet users pwede pod nga kasuhan matud sa maong balaod. Usay mo kasulti may kalabutan ni. I think the question manggod is mura og kung ikaw tag-iya publisher ka or editor ka sa newspaper. Di ba? Tungod kay publisher or editor ka sa newspaper, nagadawat lamang ka og mga reports gikan sa imong reporter. Unya, ikaw ang magdesisyon kung imong i-publish ba kana siya. So usually, if you are a publisher in the newspaper or a magazine or an editor, kung libelous ang report, unya, imo lang gihapon tong gi-publish sa newspaper, damay pod ka sa libel case. Ikaw, isip publisher, ang editor, and ang reporter. Usually, kanang tulo, igo gyud na sa libel eh. Ang pangutana diri, does the same apply pag ikaw ang owner sa kanang website? Or ikaw ang owner anang kanang internet site na pwedeng mag-post og komentaryo? Actually, basin oo, basin dili. Medyo gray area eh. Because pwede posible man sab na wala kay control. It's an open, anyone can post. Di ba? Na, basin, bahala na, mag-posting ka. So, wala kay control kung kinsa ang mag-post. Diha, medyo lusot ka. Pero if it's such, it's a site na naa kay control na pwede nimong i-post, pwedeng dili nimo i-post na kay control. Unya, gi-post nimo bisan kabalo ka na medyo makadaot ni sa reputasyon ug pangalan sa usa ka tawo. Basin pwede ka maigo sa libel. Ang pangutana diri, kung open site ba siya, pwede ka mag-post. Unya, ang control nimo, pwede nimong i-take out. Unya, wala nimo gi-take out ang post. Libel ba na siya? That still has to be proven in court. So, this whole concept of libel using the internet is something very new. Very new. And it remains to be seen, kami manggod diha sa law practice, it is kining mga pag-file og kaso, mga desisyon sa korte, labi na ang desisyon sa Korte Suprema, mauna ang siya mahimong jurisprudence nato. Diha gyud nato makita kung unsa ang dapat na interpretation nimo ani nga mga balaod susama sa libel in the internet. So right now, nasa infancy pa kani. Murag dili pa bag-o pa gyud ni siya. That's why dili pa kahit ang makatubag kung unsay kriminal o unsay dili kriminal na libel. Kining kasong libelo pinaagi sa traditional print media mupataw og hantud upat ka tuig nga pagkabilanggo isip nga silot Congressman Carlo Nograles. Samtang ang kasong libelo pinaagi sab sa online internet mabilanggo sab ang salaod hangtod sa 12 ka tuig nga pagka priso. Di ba sobra kay ni Congressman Carlo? Usa ka na sa mga kritisismo against the Cybercrime Prevention Act. So, mao niya nga akong ginasulti. With or without the Cybercrime Prevention Act, pwede lang gihapon ka maigo sa libel. No? Igo lang gihapon ka, whether naamana or dili. Ang problema sa Cybercrime Prevention Act, kanang provision na nakabutang diha nga kung ang libel na commit nimo gamit ang internet or ang computer system, 1 degree higher ang imong silot. Mao nang ang sulti nimo nahimo na siyang from up to 4 years, nahimo na hinuon up to 12 years imprisonment. Ug mao kini ang gina-question karon sa petitioners. And for me,
ang akong take diri, ang akong opinion diri, dapat that provision has to be stricken out. Mali gyud na siya. Kay liman ka murag gihimo natong aggravating circumstance ang paggamit sa computer. Nahimong aggravating, nakapagrabe ba nga circumstance kining paggamit nimo sa internet when you commit libel. Na dapat pantay-pantay man. Pareho lamang makadaot sa reputasyon ka na whether newspaper, magazine print ba na or white paper print ba na or computer ba na sa internet ba na. Dapat pantay-pantay na siya. Nganong itasan man nimo og one level ang silot kung computer. Gihimo man nimong aggravating circumstance. Unsa man ang kalahian. Pareho lang man na libel ang pantay-pantay lang man na libel lang gihapon ang krimen. So dapat equal protection ta. Okay, murag na pasabot na siguro nato sa publiko, no, kung unsa kadtong online libel, Congressman Carlo. Dalikatan lang po nato pag-isgot kung unsa pod ang nasakop sa bagong balaod, no. Hisgutan ng anti-cyber sex o kaha kining anti-child pornography, Congressman. Unsay mga Yes, ang sa cyber sex naka-define man diha sa balaod kanang nag-engage ka, nag-establish, nag-maintain or operate or control ka o directly or indirectly of any lascivious exhibition of the sexual organ or sexual activity using computer system. Mao na siya ang cybercrime, cyber sex crime. Using computer system, nag-exhibit ka og sexual organ or sexual activity and ikaw ang nag-maintain ni ana, ikaw ang nag-exhibit ni ana, ikaw nag-operate, ikaw nag-control, igok ka diha sa cyber sex. Katong anti-child pornography na cybercrime, gamit ang computer system, gi-violate nimo ang atong Anti-Child Pornography Act. Na naman tayo napasar tong 2009, I think we passed an Anti-Child Pornography Law. So, using the Anti-Child Pornography Law, ni-violate ka ato, pero ang gigamit nimo computer system. Through the internet, through web, through mao na ang gigamit nimo pag-display sa sexual activity or sexual organ or sexual anything to that matter na bata ang imong gigamit. And ang bata, buti pasabot sa bata or child is below 18 or anyone who is made to appear na below 18. Igo lang gyapon ka diha sa atong balaod na cybercrime. So kanang duha, appeal na siya sa mga offenses under the cybercrime law. Okay. Samtang doon ay mga kritiko ang anti-cybercrime, doon na po yung mga nagasuporta o nagadayeg sa maong balaod no, sama pananglitan sa Business Processing Association of the Philippines, kundi mito sa Republic Act 10175 tungod kay mihatag kuno kini og dugang protection ngadto sa business processing industry, no. Labi na batok niining mga kawatan ug mga mahingilad sa internet. Yes, imong comment, Congressman. Mao na siyang original na intention namo sa House of Representatives actually. So wala gyud namo na appeal ang libel tungod kay ang among gustong i-prevent katong gusto pod i-prevent sa ato mga BPO or katong mga call centers nato. Which is katulagi ang illegal access, ang illegal interception, ang data interference, ang system interference, ang misuse of device, kining fraud gamit ang computer fraud or computer forgery or katong identity theft. And ang bago karon katong cyber squatting. So mao kini ang na-appeal po dito sa gina-appeal na mga listahan sa kanang ginatawag na cybercrime offenses. And then of course appeal po ang anti-child pornography and ang cyber sex dito. Appeal po diha. And then katulagi, ang libel lang ang medyo nasingit dito. Pero happy ang mga BPO kay kining napulo ka mga offenses na gusto natong i-prevent nasakop sa Cybercrime Act. Okay. Pero Raf, kining hisgutan sa din nato ni Congressman Carlo Nograles kay ang National Unity Party o NUP kundi na hilakip ka sa maong nga pundok nagpatawag og National Convention di pa magdugay por
So ginili kami may kalabigitan sa mga okasyon, Congressman? Yes, our national convention was held on September 26. Dito sa Sofitel Hotel sa Manila. And of course, ang naa dito si Speaker Sonny Belmonte, naapod dito si Senator Honasan, naapod dito si Congressman J.V. Ejercito, naapod dito si Senator Alan Peter Cayetano, si Executive Secretary Paquito Ochoa, and of course, all the officers and members sa National Unity Party, ang pinakabagong partido karon na National Party. Na-divide ang among convention into two parts. The first part is katong mga speeches gikan sa tanang mga opisyalis o mga bisita namo, showing support para sa National Unity Party. And ang second segment or portion was ang among formal na mga pag-adapt sa mga 5 ka resolutions regarding ang operations sa National Unity Party. Esgutan ng ginaghanon Congressman Carlo Nograles, saan kadako na ning NUP? We are 30 congressmen and 11, so 30 ka mga kongresista, 11 ka mga gobernador, and daghan mga mayors ug uban pang local officials. So when I say mayors, that's both municipal, city mayors, and when I say local officials, apil na diha mga board members ug ang mga councilors. So napuno gyud namo ang Sofitel ballroom, gani dili pa tumao tungod kay daghan kaayo all over the country ang appeal diri sa National Unity Party. So nag-adapt mi og mga resolutions, appeal na dito ang syempre ang pagsuporta kay President Noynoy Aquino, ang pag-elect namo kay Speaker Belmonte as Chairman Emeritus namo, and ang election sa mga officers namo sa National Unity Party, and ang confirmation gikan sa mga membro. So usa pud ta sa mga na-elect dito sa NUP, isip Vice President for Legal Affairs, and usa pud sa mga spokesperson sa NUP. Okay. Magdahom ta nga sa umabot ng mga adlaw, makita na nato pero si Congressman sa National Television. Pero Anyway, Congressman, si Speaker Sonny Belmonte, kundi Vice Chairman sa Partido Liberal ni President Aquino, matod nimo formal na nga gituboy isip may ulo sa NUP, no? Pasabot ba ning ang LP ug ang NUP ang nag-usa na, Congressman? Si Speaker Belmonte gi-elect na mo as Chairman Emeritus. So naami Chairman, siya ang among Chairman Emeritus. But he's also an officer sa LP. And the fact nga appeal po siya diri as Chairman Emeritus, murag isip honorary chairman ba sa NUP, kana nagpamatuod lamang na our party is supportive of the Speaker. Now, kung imong tan-awon ang House of Representatives, si Speaker Belmonte is also the leader of the House of Representatives. Leader po siya sa pipila ka mga, indirectly, leader po siya sa pipila ka mga partido. No? Kay leader man po siya sa House of Representatives. Unya, under man po sa House of Representatives ang ubang mga partido. Ang NPC, ang NP, ang LP, ang NUP. Silang, kaming tanan, nagkahiusa kami sa pag-elect kang Speaker Belmonte. So, that is the whole essence of unity under one Speaker. And that's the reason why si Speaker Belmonte, gihimo namong Chairman Emeritus, tungod kay siya ang simbolo sa unity diha sa House of Representatives. Pero, siya lang pud ang honorary chairman sa NUP. Sa ubang mga partido na naa diha sa House of Representatives, dili man siya gitagaan og honorary chairman status. Sa NUP lang. Now, it so happens that because supportive ni sa Speaker, the Speaker is a member of LP, then means to say na there is some sort of coalition between NUP and LP. Sa pag-usa sa LP ug NUP isip political bidmates, no? Unsa pug ang mamahimong implikasyon niini sa lokal nga politika, no? Makahawid ba kani hangtod sa adlaw sa piniliay, Congressman? Well, sa pagdating sa local politics, of course, depende na. Lahi man gud ang dynamic sa local politics. Ngayon ka na coalition ta in terms sa national sphere, in terms of the senators, pero pag abot sa local sphere, Kanya-kanya. na ay tendency na
na ay kandidatong LP unya na po'y kandidatong NUP. As far as NUP and LP is concerned, pipila lamang ka na siya. No? Which is very certain districts, certain localities na ingon anang mahitabo. Di ginamalikayan. But that's also the same sa ibang partido. Ang NP, ang NPC, coalition sila sa LP, pero pag abot sa local, naaling yapon, nagbangga lang yapon ng LP, NP ug NPC diha. So, mauna siya ang mga tendencies, mauna siya mga circumstances na dili malikayan pag abot sa local. So, naalang yapon yung mga local dynamics na ingon ana na dili kayang planchahon tanan. Pero as much as possible, ginaplansya na nila, ginaplansya na namo. Apan naalang gihapon yung mga may mga areas lang gihapon, localities na di gyud kayang planchahon. So, even if supportive kami sa national sphere, pag abot sa local, na ay mga certain kinks lang gihapon diha. Na ay mga certain mga gamay nga mga gusot lang gihapon diha na di gyud mo kayang plansahon. Okay. Kining Congressman Carlo Nograles, sayod bang gyud nga ang tanan nga ang partidong hugpong sa mga Duterte mao nagarepresentar sa Liberal Party din sa siyudad sa Davao. Pananglitan kung adunay mga panawagan nga usahon na lang ang NUP o ang hugpong din sa Davao, mubabag ka si Congressman Nograles? Ako dili ko mubabag. Pero kanang pag-join forces, depende ka na siya. No, depende ka na siya, hisgutan pa na, kinihanlan magsabot pa ang tanan, ang tulo. Tulo ka partido. No? Kay LP man na. So this is LP sa top, nag-join sa iya ang hugpong. Diba? Kay hugpong is also a separate political entity. It's already a registered political party diha sa COMELEC. Matud pa nila. So, siya nag-join forces sa LP. Naapod ang NUP, nag-join forces pud sa LP. Ang pangutana karon kung kining duha mag-join forces pud ba? So, tungod kay tulo ka partido ang atong ginisgutan, kinihanlan ang tulo ka partido kinihanlan magsabot-sabot. Magkauyon usa sila. And mauna siya ang wala pa takabalo kung mahitabo ba na, wala po takabalo kung naabay mag-ingon anak bata karong umabot na eleksyon. So dugay pa man na no na pa may certificate of candidacy, filing of certificate of candidacy. So I'll file under NUP, ang uban mo file ang mga hugpong they'll file under hugpong, na uban na mo file under LP, and the coalition can happen between October up to May. Anytime within the 7-month span na posibleng mahitabo, na posibleng dili mahitabo. But you know, it's not a formal coalition na isubmit nato sa COMELEC, pero parang usapan lang yang between certain personalities. Kini si Senador Gringo Honasan o si San Juan City Congressman Joseph Victor Ejercito Estrada, parehong budaganay og senador ubos sa United Nationalist Alliance o UNA. Kini mitambong sa gingon nga NUP convention, sinyalis ba ni nga si Honasan og Estrada dunay suporta gikan sa NUP, Congressman? I-clarify na nila pag storya, pag sulti nila, pag speech nila dito sa among convention. Ang clarification nila is naa sila dito para ug aron maghatag sila og suporta sa mga ideolohiya, mga prinsipyo o gibarugan sa NUP. And as friends of NUP, mga higala sa NUP. So wala pa ta maghisgot ani og mga coalition, wala pa ta maghisgot kung kinsay official na suportahan diha or whatever or what have you. Ang ilang presensya lamang dito is a sign or a signal na ilang gisuportahan ang mga prinsipyo sa NUP, which is unity for the country. And ang mere presence nila dito nagpamatuod na pwede di ay nga magkahiusa ang tanan regardless of political color, pwede gihapon di ay magkahiusa para ug alang sa katuyuan nato nga paghatag ug maayong paglambo para sa atong nasod. Matod ni Speaker Belmonte sa iyang pulong atol sa inyong convention di palang dugay Congressman Carlo nga ang NUP kuno mo isa sa mga pinakakugihan diya sa Kongreso. Unsay mo ikaw? Yes, pasalamat mi kang Speaker Belmonte sa iyang mga
komentaryo regarding sa NUP. Pero ambot niyang ipasabot ato is daghan manggod sa halos tanan gani sa atong mga kongresista sa NUP na ay gigunitan nga bugat nga posisyon sa House of Representatives, na atay membro na Deputy Speaker, na atay membro na Deputy Majority Leader, na atay membro na Assistant Majority Leaders, na po tay membro na appeal sa Commission on Appointments, na po tay daghang mga membro nga chairman or vice chairman sa pipila ug mga bugat na mga komitiba. And usa kami sa mga ginakonsulta o ginasugo pod ni Speaker kung dunay gustong i-push ng mga legislative agenda diha sa House of Representatives. So nagpasalamat mi nagitagaan tag higayon ni Speaker Belmonte na makakontribute yun dako diri sa 15th Congress. Okay, arita sa mga pangutana sa itong mga kabarangay, Congressman Carlo. Nangutana ang katauhan, labi ng mga taga-unang distrito sa Dakbayan sa Davao, kung kanusa kuno mag-file siya Certificate of Candidacy si Congressman Carlo Nograles. Tingali ang pinakaunang adlaw sa filing. So October 1, o file na ta diretso kay nakadesisyon naman ta dugay na kung unsay atong daganan nga position, of course for re-election lang gihapon as congressman sa 1st district sa Davao City. Nangutan na sa BRAF ang mga katauhan ni Congressman Carlo Nograles nga aduna ka ba ginasuportahan nga mga dumadagan ay pagkakonsyal sa atong syudad sa Davao? Sa 1st district si Joan Bunguyan lang gihapon. Siyempre atong suportahan pagka councilor sa 1st district sa Davao City. Ug mudagan ka, Salz. Hindi sa pon. Gusto sa mag-isayod Congressman Carlo Nograles sa mga katauhan gyapon diri sa atong syudad sa Davao. Kung miabot na ba daw si Speaker Boy Nograles, pasig aduna po'y gustong i-anunsyo surprise si Speaker. Wala yung mga surprises. Actually, naanay nangutana nga newspaper. Gipublish na gani sa usa ka newspaper kung unsa ang iyang tubag. And ang iyang tubag is dili na siya moapil karong umaabot na bugnong lugay nun. Dili na siya moapil karong 2013 elections ay isip kandidato sa bisang unsang posisyon. Okay. Nay gingon lagi nato karon nga mo nay gingon soban nga si Speaker Boy Nograles na ginaminom ang gusto mga katauhan sa Katibukan Syudad sa Davao. Bagay, wa naman gitay oras sa RAF Congressman Carlo Nograles. Pasig adun nagkapay kapuno nga mga mensahe sa katauhan. Yes, daghang kay salamat sa nagtan-aw karon sa atong programa. Rest assured na bisan sa among pag-file sa Certificate of Candidacy namo karong October 1 to 5, magpadayon lang gihapon kita sa atong pagrepresentar kaninyo diha sa hawanan sa Kongreso o bisan pa man sa atong pag-implement sa mga programa o mga proyekto nato dinhi sa unang distrito. So padayon lang gihapon kita sa atong pagserbisyo o pag-alagad kaninyo, and hinaot pa unta nga magpadayon ang inyong suporta. Mo-file ta karong October pero ang eleksyon sa Mayo pa. Apan magpadayon lang gihapon kita sa atong paglihok ug ang atong pagtrabaho. So kaning tanan daghang kay salamat sa inyong pagtan-aw ug siyempre pa sa akong asawa nga si Marga ug sa tulo na akong anak nga sila si Mateo, Massimo ug Nika. Kayong tanan daghang kay salamat. Happy birthday sa akong eldest na si Mateo. Kayong tanan daghang salamat, maayong at Daghang salamat, Congressman Carlo Nograles. At usang pasalamatan, Sal, sa si Jack sa atong set design. O si Kata Galineto para sa atong makeup. Paibalo lang po diay, no, sa katong mga mahilig kayo mo adto sa mga music bar. Happy tumabli ang Kunbawa Resto Bar diya sa Bago Galera, no, sa Gulfview Avenue. Karong October 8, kita-kits ta dito. Cozy ang place, promise yan. Kininyo galas kanginan, Rafi Bermejo, naging daghang salamat kaninyong tanan. Okay, siyempre ganito nila ni Bombet and Matet Castillo, Attorney Joy Burgos, Karen Lamborina. Inyong alagad, Saldi Chato, may gadlaw. Kalambuan, Dalatana. tatake ang atong pagbalik sa medical mission dinhi sa Bago Aplaya aron masiguro ang ilang maayong panglawas. Di na nila kinihanglang mulugsong sa syudad aron sa pagpangita og doktor nga mutan-aw kanila. Ang tambal libre pa.
Nalipay may dako, first time nakahatag kitang medical mission din Indios mismo sa Purong Balay. Daghang salamat sa inyong nahihito na pagdawat ka namo. Adako jud kaayong tabang para sa mo ang mga pobre. Usahay mautdan man ta og financial para pampalit og mga tambal. Inaunta nga magpadayon jud ta ani pagsuporta kay Attorney Nograles kay maayo jud kayo ang iyahang mga programa. Kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak Gay.